Sa sandaling ito ay nagulat si Violet na kaya rin itong gawin ni Lanky, ngunit sinabi ni Lanky na kaya rin niya itong gawin, ngunit hindi lang niya ito kayang panatilihin ng matagal. Samantala nagulat ang assistant at si Professor Faye nang marinig ito at naisip na ang kanilang mga plano ay maaaring masira dahil dito. Kasunod nito ay tinanong ni Lanky ang Ancient One kung may paraan ba upang matapos ang laban na ito, at kinumpirma naman ito ng Ancient One. Ipinaliwanag niya na sa loob ng kahon na naroon ay may isang nanomechanical terminal button. Kailangan lamang nilang pindutin ito at mawawala na ang mga nanomaterial na naglalaman ng mga genes ni Jiangxi, at kung wala ang nanomechanics bilang pisikal na anyo ni Jiangxi, mabilis itong maglalaho. Matapos marinig ito ay agad na hinanap ito ni Violet, nang makita naman niya ang bagay na ito, ay biglang bumalik sa katinoan ng Ancient One, habang nagagalit pa ito sa ginawa sa kanya ay bigla naman siyang napahinto nang sabihan siya ni Lanky na manahimik. Habang kinakalikot pa ni Violet ang kanilang device, ay inamin niya na humahanga siya sa kanilang research dahil masyado itong advance para sa panahon nila ngayon. Samantala, patuloy pa rin ang laban ni Zombie at Jiangxi. Ngunit habang tumatagal, bumababa ang tsansa ni Jiangxi na manalo. Habang nangyayari naman ito ay pinindot na ni Violet ang termination button. Ngunit matapos niyang gawin iyon ay walang nangyari kay Jiangxi at sa halip ay sinabi pa nito kay Zombie na naiintindihan niya na ngayon ang pakiramdam ng mga mas mahina, nalito naman si Violet kung bakit hindi ito gumana. Maging ang Ancient One ay nagulat nang marinig ito, dahil wala na dapat silbi si Jiangxi kung wala siyang pisikal na katawan bilang lalagyan ng kanyang genes. Naramdaman naman ni Jiangxi ang kakaibang bagay mula sa mga nanomechanics. Dahil dito ay nalaman niya na may mga manunood na diimbitado mula sa labas. Hindi matanggap ng Ancient One ang pangyayaring ito dahil ang kanyang mga nanomechanics ay idinisenyo niya ng perpekto. Habang iniisip pa nila ito ay nagsimulang sumabog ang mga nanomechanics, na nagresulta ng malaking pagsabog sa lugar. Matapos namang masaksihan ito ay tinanong ni Violet ang Ancient One dahil sinabi nito kanina na hindi na mabubuhay ang mga genes ni Zombie kung wala ang mechanical nitong katawan. Sa sandaling ito ay nagsimulang mabuo muli ang mga genes ni Jiangxi. Habang nararamdaman ng mga tao sa paligid ang malakas na puwersa na nagmumula kay Jiangxi ay hindi naman naapektuhan si Zombie sa shockwave dahil alam niyang may masamang mangyayari. Nang maglaho ang usok, namangha si Ney at ang mga taong nanunood sa kanilang telebisyon sa nasaksihan nila. Dahil sa sandaling ito ay nakita nila na muling nabuo ni Jiangxi ang kanyang katawan. At bagamat ang kanyang mga nanomechanics ay tuluyan ang nawala, ngunit ngayon ay mayroon na siyang pisikal na katawan. At sa kasalukuyan, siya ay nasa kanyang ikalimang anyo na. Kasunod nito ay bigla niyang sinabi na humihingi siya ng paumanhin sa mga taong bumuo sa kanya, dahil kahit wala ang kanilang nanomechanics ay kaya pa rin niyang mabuhay. Matapos namang marinig ang mga sinabi niyang ito, ay lalong nagulat ang mga taong nasa paligid. Ngunit hindi ito pinansin ni Jiangxi at sa halip ay ngumiti pa nga ito na nagpagulat naman sa grupo ni Violet at ng Ancient One, dahil ang kanilang emergency plan ay nabigo. Habang pinagmamasdan naman ni ang bagong anyo na ito ni Jiangxi ay napatanong siya sa kanyang sarili kung anong klaseng halimaw ang kinalaban ng kanilang mga ninuno. Sa pagkakaharap sa isang kapangyarihan na lumalampas sa pangunawan ng mga tao ay saan pa kaya pupulutin ang sangkatauhan sa mundong ito. Nagsimulang muling tumayo ang hukbo ni Zombie. Masaya naman si Jiangxi na sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang tunay na anyo. Pagkatapos ay inimbitahan niya si Zombie na sumali sa kanya. Ngunit hindi makapagsalita si Zombie sa kanyang alok. Humihingi ng tulong si Ney habang sila ay nasa gitna ng mga halimaw. Pagkatapos, nagsimulang kumilos ang hukbo ni Zombie at sumugod sila patungo kay Jiangxi. Ngunit hindi nagpatinag si Jiangxi at sinabihan silang lumayas. Bawat zombie ay naging abo at ang kanilang mga particle ay naglaho sa hangin. Naramdaman ni Jiangxi ang excitement matapos magkaroon muli ng kanyang bagong malakas na anyo. Samantala napansin ni Ago na eksaktong kamukha na nito ang kanilang boss. Sinabihan naman ni Blackie si Zombie na itigil na ang laban dahil kung magpapatuloy pa ito, mawawala na ang lahat. Bigla na lang tinaas ni Zombie ang kanyang kamay. Alam ni Jiangxi kung ano ang eksaktong gagawin niya.
Nagsimulang magtaka ang mga tao kung ano ang gagawin ni Zombie. Itinaas ni Zombie ang kanyang kamay sa kanyang mukha, tinatakpan ito. Nagsimulang malito sina Violet at Lanky kung ano ang gagawin niya. Bigla na lang napuno ng pulang aura ang mukha ni Zombie. At pagkatapos ay nagkaroon ng dugo ang paligid. Pagkatapos, ang isang maliwanag na pulang liwanag ay bumalot sa katawan ni Zombie. Nagulat ang mga tao tungkol dito. Ang Earth ay nagsimulang mabalot ng dugo. Nagpanik ang mga tao sa Earth dahil nabalot ng dugo ang kanilang mundo. Hindi lamang sa Earth, kundi pati na rin ang ibang mga planeta ay nabalot ng pulang dugo. Gayunpaman, hindi pa kailanman nakita ni Jiangxi ang anyong ito. Gumawa si Zombie ng panibagong anyo na hindi pa natin nakikita kailanman. Namangha si Jiangxi sa bagong anyo ni Zombie, at hindi niya maalala kung nakita na niya ito dati. Nang makita nila ang bagong anyo ni Zombie, ay napansin nila na naging mas makapangyarihan pa ito kaysa dati. Habang pinagmamasdan naman ng mga tao ang anyo niyang ito at ang kanilang kapaligiran ay tuluyan silang nawala ng lakas at napaluhod sa lupa, habang iniisip na ang kaharap nila ngayon ay isang halimaw. Ang ilan naman ay nagmamakaawa na huwag silang patayin. Nanatiling walang ekspresyon si Zombie sa kabila ng lahat ng nangyayari. Habang ang mga tao ay nanunood sa kanya, nakangiting sinabi ni Jiangxi na ipaliwanag ni Zombie ang tungkol sa kanyang bagong anyo. Sinabi rin ni Jiangxi na kung talagang gusto niyang mawala siya ay kailangan niya siyang bigyan ng magandang dahilan. Sumagot naman si Zombie na matapos niyang wasakin ang sibilisasyon ng mga taong mahilig sa mga mecha, binuo niya ang bagong anyong ito. Namangha si Jiangxi sa narinig niya at sinabi pa na ito ang pagkakaiba ng bagong anyo ni Zombie sa kanyang orihinal na anyo. Ngunit sinabi rin ni Jiangxi na sa tingin niya, kahit papaano, ay makakaya pa rin niyang lumaban sa anyo niyang ito. Habang naghahanda si Jiangxi na lumusab kay Zombie, bigla namang nagdilim ang ekspresyon ni Zombie at sinabi na wala nang magagawa si Jiangxi laban sa kanya. Binaliwala ito ni Jiangxi at mabilis na sumugod patungo kay Zombie, pero nang malapit na siya, napansin niya na ikinilos ni Zombie ang isa sa kanyang mga kamay na tila ba handa siyang hulihin, kaya bigla siyang napahinto. Sa kabila nito, nagpakawala ng isang atake si Zombie patungo kay Jiangxi, at matapos iyon ay naramdaman ni Jiangxi na unti-unting lumiit ang mundo, kasama na siya. Pati sina Violet at ang ibang tao ay naramdaman ang ginawa ni Zombie, at makalipas ang ilang sandali, naramdaman nila na ang mundo ay nasa palad na ni Zombie, na parang kaya niya itong wasakin gamit ang isang kamay lamang. Habang nangyayari ito, ang mga tao sa Earth ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanila, habang ang ilan ay patuloy na humihingi ng tulong. Makalipas pa, ang ilang sandali, ang Earth na kasing liit na lang ng isang itlog ay biglang dinurog ni Zombie sa kanyang kamay. Nangyari ito habang napasigaw sa takot ang mga tao, iniisip na ito na ang kanilang katapusan. Pero sa kabila ng kanilang inaakala, biglang bumalik sa dati ang kapaligiran. Habang nahihilo pa ang iba at tinatanong kung ano ang nangyari, nakita naman ng ibang tao si Zombie na nakalutang pa rin sa ere, ngunit ngayon ay hawak na niya si Jiangxi sa leeg. Matapos makarecover, tinanong ni Violet kung ano ang ginawa ni Zombie kanina. Sa kabilang banda, habang hawak pa rin ni Zombie si Jiangxi, makikitang nakangiti pa rin si Jiangxi at namamangha sa kung gaano kalakas ang orihinal na Zombie. Ang mga tao sa paligid, kasama na ang cameraman at si Nate, ay nanatiling nakadapa at patuloy na kinukuhanan ang bawat pangyayari. Si Violet naman ay naisip na ginamit ni Zombie ang pag-control sa space kaya niya nagawa iyon. Sinabi naman ni Lanky na pakiramdam niya ay parang pinatay sila na parang pagtiras lang ng isang kuto. Habang unti-unting naglalaho ang katawan ni Jiangxi, nakangiti pa rin siyang sinabi na nararamdaman pa rin niya ang galit ni Zombie para sa mga tao sa kaibuturan ng kanyang puso. Matapos marinig ito, sinabi ni Zombie na simula pa lang ay hindi pala siya kontrolado ng sinuman. Sinabi naman ni Jiangxi na tama siya, dahil noong una ay pwede naman siyang mabuhay ng maayos sa loob ng kanyang katawan. Kaya tinanong niya si Zombie kung bakit siya ibinigay sa ibang tao. Nagulat sina Violet at Lanky matapos marinig ang revelasyong ito, ngunit nagpatuloy pa rin si Jiangxi at sinabi na nung una ay perpekto siyang namumuhay sa loob ng kanyang katawan at wala siyang balak na humiwalay sa kanya.
Ngunit isang araw, ibinigay siya kay Dawn, kaya doon pa lang ay naisip na niya na posibleng mangyari ang ganitong bagay sa hinaharap. Dahil sa kanyang permiso, pinayagan niya na ang mga mahihinang tao ay magkaroon ng di kapani-paniwalang kapangyarihan. Sinundan ito nina Violet at Lanky, kaya tinanong ni Jiangxi si Zombie kung sino sa kanila ang nagtaglay ng kanyang kapangyarihan ng walang permiso. Sinabi rin niya na noong una pa lang ay alam na niya ang ugali ng mga tao na gagamitin nila ang lahat ng bagay at paraan para magkaroon ng ganitong klaseng kapangyarihan, at isa ng halimbawa dito ay ang grupo ni Professor Faye at ang Ancient One. Ngunit sinabi rin niya na hindi mangyayari ang lahat ng iyon kung wala ang kanyang permiso. Sinabi rin niya na walang sinuman sa mundong ito ang maaaring makontrol sa kanya, dahil bagamat siya ay isang genetic information lamang na nagmula sa katawan ni Zombie, nang magkaroon siya ng sariling buhay, ang una niyang ginawa ay tuparin ang kanyang layunin, at iyon nga ay ang wasakin ng sangkatauhan. Pagkatapos, sinabi ni Jiangxi kay Zombie na pagmasdan niyang mabuti ang paligid at saka tinanong kung sa palagay ba niya ay siya ang Sam-Iris sa mundong ito. Ngunit sa huli, siya na rin ang sumagot at sinabi na sa kaibuturan ng puso ni Zombie, siya ang may gustong wasakin ang sibilisasyon ng tao. Sinabi pa niya na itinatago pa rin ni Zombie ang kanyang galit sa mga tao sa kanyang puso, at ginagawa lamang niya ang mga bagay na hindi niya magawa. Natulala naman sina Violet at Lanky matapos marinig ang mga sinabi ni Jiangxi at hindi makapaniwala sa lahat ng ito. Habang ang mga taong nanonood ay sinabi na si Zombie ay nakikipag-usap sa sarili niyang genes. Sa kabila ng mahabang sinabing ito ni Jiangxi, tinanong lamang siya ni Zombie kung tapos na ba siya. Ngunit sinabi ni Jiangxi na hindi pa, kaya binanggit niya na napaslang na niya ang kalahati ng mga tao sa mundong ito. Ipinaalala niya kay Zombie na kung sa palagay ba niya sa ginagawa niyang pagliligtas sa mundo, titingnan ba nila ito bilang utang na loob sa kanya. Sinabi pa niya na kung ganoon ang pag-iisip ni Zombie, malaking pagkakamali iyon, dahil ang tanging mararamdaman ng mga taong natira sa mundong ito ay takot, at titingnan siya bilang isang banta sa kanilang mga buhay. Kaya patuloy pa ring susubukan ng mga ito na sumalungat sa kanyang mga kagustuhan sa kanyang likuran. Dahil dito, nagmungkahi siya na tapusin na ang trabahong kanyang sinimulan at paslangin ang lahat ng natitirang tao sa mundong ito. Agad namang tinanggihan ni Zombie ang ideyang ito, kaya tinanong ni Jiangxi kung ano ang gagawin niya sa mga taong namatay. Tinanong din niya kung balak ba niyang buhayin ang mga ito bilang mga zombies. Ngunit, sa halip na sumagot si Zombie, buong kumpiyansang sinabi niya na bubuhayin niyang muli ang lahat ng kanyang mga napatay. Nagulat si Jiangxi sa sinabi niyang ito at napuno ng pananabik sa kung paano ito gagawin ni Zombie. Pagkatapos sabihin iyon, hiniwa ni Zombie ang kanyang dibdib, at mula dito ay dinukot niya ang kanyang puso. Matapos nito, tinanggal niya ito ng tuluyan, na labis na nagpagulat sa lahat ng mga nakasaksi nito. Makalipas ang ilang sandali, biglang umilo ang tinanggal na puso ni Zombie at itinaas niya ito gamit ang isa niyang kamay. Kasunod nito, dinurog niya ang puso, na nagresulta sa pagkakalat ng liwanag na nagmula dito sa iba't ibang parte ng mundo. Nang bumagsak ang kulay pulang liwanag na naging dugo, nagsimulang mabuo ito bilang mga tao, at ang mga taong ito ay ang mga pinaslang ni Jiangxi bago ang kanilang laban. Sa sandali namang iyon, ang babaeng pinaslang ni Jiangxi noong una ay unti-unting nabuo, mula sa buto hanggang sa magkaroon ng muscles at bumalik maging ang damit na suot nito bago ito namatay. Matapos masaksihan ang kakaibang kapangyarihan ni Zombie, napasigaw sa sobrang gulat ang grupo ni Violet, dahil masyado nang hindi kapanipaniwala ang mga nangyayari. Nagulat ang lahat nang makita nilang muling nabuhay ang mga taong namatay kanina na binuhay ni Zombie, hindi lang siya kundi pati na rin ang mga mataas na ranggo na sundalo ay nagsimulang muling mabuhay isa-isa. Namangha si Butterfly nang makita ang kanyang sarili na ibinalik sa Earth. Ang mga sundalo na namatay kanina ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Ang mga tao na nanonood ng live stream ay namangha sa kanilang nakita. Ang mga taong pinatay ni Jiangxi sa kanyang walang awang pagpatay ay muling nabuhay. Hindi makapaniwala si Professor Faye na maaari itong mangyari. Kaya't hinarap ni Zombie si Jiangxi at tinanong kung sapat na ba ang nakita niya upang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Sa wakas, napagtanto ni Jiangxi ang kanyang sitwasyon.
Siya ay sumuko at tinanggap ang kanyang pagkatalo laban kay Zombie. Habang nanunood, nagulat sila sa kanilang nasaksihan. Ang mga genes ni Jiangxi ay bumalik sa genes ni Zombie. Mula ngayon, si Jiangxi ay magpapahinga na ng payapa matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Pagkatapos, dumating na ang pinuno ng departamento at ang hepe at tinanong kung nahuli na ba si Professor Fei. Inutusan ni Violet ang hepe na bantayan sila dahil pupunta sila sa front lines. Ganon na lang ang kanilang pagkakagulat nang matuklasan nilang ang orihinal na iniisip na isang sandata na ginawa ni Professor Fei at ng Ancient One upang labanan si Zombie ay isang clone ni Zombie na nagtataglay ng galit sa sangkatauhan. Tama ang sinabi ni Jiangxi tungkol sa mga genes. Sa huli, ang talagang naiswasaki ng sangkatauhan ay si Zombie. Ngunit dahil ayaw na niyang tiisin ang kalungkutan ng nag-iisa, binuksan ni Zombie ang hindi kilalang ika-6 na anyo upang iligtas ang mga nilalang sa Earth. Habang pinipiga ang kanyang puso, nawala rin ang bakas ng galit pati na ang katawan na nabuo mula sa kanyang mga genes. 2 oras pagkatapos, dumating sina Violet at Lanky. Paglipad nila, natameme sila sa kanilang nakita. Nakatayo lang si Zombie at hindi man lang gumagalaw mula sa kanilang pagdating. Nalilito sila kung bakit hindi gumagalaw si Zombie, kaya naisip nilang patay na si Zombie matapos niyang tanggalin ang kanyang sariling puso. Ngunit biglang gumalaw si Zombie, na ikinagulat nina Violet at Lanky, kaya agad nilang tinanong kung ayos lang ba siya. Iniisip din nila kung si Zombie ay magiging isang normal na zombie na pagkatapos niyang alisin ang kanyang puso. Biglang kumilos si Zombie na may kagalakan sa kanyang mukha habang ipinapakita na ang kanyang puso ay buo pa rin dahil palagi siyang makakabuo ng bago. Dahil sa kanyang biglaang kilos, nadismaya sila sa kanyang naging reaksyon. At sa sandaling iyon ay gusto na nilang sakalin ito ngunit naisip din nila na hindi sila mananalo laban sa kanya. Kaya't pinagalitan na lamang nila si Zombie dahil hindi niya agad tinapos ang laban. Nangatwira naman si Zombie na nakalimutan niya na mayroon pala siyang ganoong kapangyarihan. Samantala, nagsimulang damaykit ang mga nanomachine sa kanyang mga braso. Mukhang nagustuhan ng mga ito si Zombie kaya't napagpasyahan niyang itago ang mga ito at gamitin sakaling magkaroon ng emergency sa hinaharap. Sa ganitong paraan, pumasok ang mundo sa isang maikling panahon ng kapayapaan matapos ang pagkakabunyag ng pagkakakilanlan ni Zombie. Paano haharapin ng sangkatauhan ang mga susunod na mangyayari? Bukod pa rito, nagsimulang magtrabaho ang mga karaniwang zombie. Inilagay nila ang poste kung saan ito dapat ilagay. Lumalabas na si Varmint sa kabila ng lahat ng nangyari ay muling ibinalik doon para ipagpatuloy ang parusa sa kanya. Samantala, sa isang eroplano kung saan nakasakay ang presidente ng Country A, makikita sina Violet na tinatanong kung bakit sila ipinatawag ng presidente. Tinanong naman ng presidente kung nasaan si Zombie ngayon, pero sinabi ni Violet na hindi niya alam dahil simula nang bumalik sila ay hindi pa sila nagkikita. Habang binabasa ng presidente ang isang article tungkol kay Zombie, sinabi niya na base sa kasalukuyang mga kaganapan, malapit nang magkaroon ng hindi magandang mangyayari, at sa kanyang palagay, magiging mapanganib iyon para sa kanilang bansa. Naisip pa nga niya na ang society mismo ay masisira. Habang dinadala ang grupo ni na Professor Fei patungo sa kanilang kulungan, biglang napahinto ang sinasakyan nilang sasakyan. Pagkatapos mangyari ito, sinabi ng assistant kay Professor Fei na tumingin sa labas. Nang tumingin siya, nagulat siya dahil sa sandaling iyon ay nakita niya ang napakaraming tao na nagpoprotesta. Sinasabi nila na si Professor Fei ay ang tagapagligtas ng sangkatauhan at siya ay inosente. Ang iba naman ay sinasabi na siya ang pag-asa ng sangkatauhan. Ang mga nakaraang pangyayari, ang nagdulot sa sitwasyon na ito, kung saan ang nilalang na nagligtas sa buong mundo ay iniisip na villain, habang ang nagtatangkang paslangin ang sangkatauhan ay itinuturing nilang bayani. Habang natutuwa ang assistant sa mga pangyayaring ito, sinabi niya kay Professor Fei na ngayon, siya na ang kinatawan ng sangkatauhan. Gaya nga ng sinabi ni Jiangxi bago ito mawala, bagamat iniligtas ni Zombie ang mundo, hindi nakaramdam ng kahit konting utang na loob sa kanya ang mga tao. Sa halip, natakot sila sa kanya. Dagdag pa, sa mga oras na ito,
Ang sangkatauhan sa buong mundo ay napuno ng takot, habang ang iba naman ay nakaramdam ng matinding galit ngunit walang lakas ng loob na ipahayag ito. Mayroon din namang iba na mas piniling sambahin ang lakas na mayroon si zombie, iniisip na siya ang ultimate evolution ng mga tao. Kaya ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita lamang na ang mga inosente sa mga kaganapan ay sinasamba ang mga villain, habang ang mga kriminal naman ay sinasamba ang bayani. Ang ganitong klaseng pagkakasalungat na sitwasyon ang magdudulot sa hinaharap ng matinding kaguluhan. Habang nangyayari ang mga kaganapang ito sa buong mundo, makikita si zombie na ngayon ay nag-e-enjoy sa kanyang tirahan habang naglalaro at nagkakamot ng kanyang puwet. Matapos ang isang matagumpay na laro, may kumatok sa kanyang pinto, si Blocky, at sinabi sa kanya na ang mga tao ay tila may masamang binabalak. Pero hindi na niya nasabi ang lahat ng ito nang makita niya ang kasuotan ng kanilang hari. Samantala, nang mapansin siya ni zombie, tinanong niya kung ano ang sadya niya, pero dahil sa awkward na sitwasyon, isinantibi na lang ni Blocky ang tungkol dito at sa halip, sinabi na lang na mayroong dalawang mga tuta na naghihintay sa kanya. Sa kanyang opisina, makikita naman na may tigang naghihintay sina Agi at Ashaw. Makalipas ang ilang sandali, dumating si zombie at napapaisip kung sino ang naghahanap sa kanya. Pero nang pumasok siya, agad niyang nakilala ang dalawa, kaya tinanong niya sila kung ano ang kailangan nila sa kanya. Sandaling nagkatinginan ang dalawa matapos marinig ang tanong niya, pagkatapos ay biglang lumuhad sa sahig at binati si zombie bilang kanilang hari at hinihiling na bigyan niya sila ng kanyang blessings. Mga Lods, hanggang dito na lang po ang huling chapter ng manhwa na ito, at wala pa po tayong update hanggang ngayon. Kaya gagawa po muna tayo ng ibang series bilang kapalit dito. Kung meron po kayong gustong i-request na manhwa, comment nyo lang po, yung wala pa po sanang nag-recap sa Tagalog. Gusto ko din pong magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa series na ito, at sana ay magkita ulit tayo sa susunod nating i-recap.